Ang pagsisisi ng 1.3 bilyong tao nang masira ang tiwala at ang himala mula sa itinakwil. Isang salaysay ni Aditya Sama, Inspektor ng Food Safety Bureau of India. Ako si Aditya Sama, isang 28 taong gulang na inspektor mula sa Food Safety Bureau of India. At ito ang kwento kung paano sinira ng aking maling akala ang isang buong siyudad at ang nakakagimbal na katotohanang itinago nito. Ika, 17 ng Mayo, 2024. Iyon ang pinakamagulong araw sa aking buhay. Sa gitna ng kasikatan ng instant noodles mula sa Pilipinas na kinabaliwan ng 1.3 bilyong mamamayan ng India, isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap. Sa isang bansang itinuturing na sagrado ang baka, natuklasan ang karne ng baka sa isang pakete ng noodles mula sa Pilipinas. Kaagad, 1 bilyong tao ang nagalit. Ang negosyo ng Pilipinas ay pinaalis mula sa India. Sa isang iglap, isang inosenteng kumpanyang Pilipino ang napagbintangang lumapastangan sa kabanalan. Ngunit ang himalang nilikha ng kumpanyang ito sa isang karatig bansa ay magdudulot ng walang hanggang pagsisisi sa India. Aditya, mayroong emergency dispatch. May malubhang insidente sa Varanasi. Ang nagmamadaling boses ng aking superior ang nagpatapon sa akin ng mga papeles sa mesa at napatayo ako bigla. Varanasi? Ano ang maaaring mangyari sa pinakasagradong lungsod namin? Nang lumapag ang helicopter sa Varanasi, isang hindi kapanipaniwalang tanawin ang bumungad sa akin. Daan-daang pilgrim ang nakahandusay sa pampang ng Ilog Ganges. Ang ingay ng mga sirena ng ambulansya ay nakabibingi. Ang mga medical staff ay nagmamadaling tumatakbo pabalik-balik. Anong nangyari dito? Tanong ko sa hepe ng operasyon sa lugar. Mukhang food poisoning. Humigit kumulang 200 na pilgrim ang sabay-sabay na bumagsak. Lahat sila ay nagsabing iisang uri ng pagkain ang kanilang kinain. Nagmadali akong pumunta sa ospital. Puno ng mga pasyente ang emergency room. Ang mga daing ng sakit ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Isang matandang lalaki ang kumapit sa aking kamay, bumubulong. Yung pakete ng noodles. Yung noodles galing Pilipinas. Naamoy ko, karne ng baka. Ang dalawang salitang karne ng baka ay parang martilyong pumukpok sa aking ulo. Para sa mga Hindu, ang baka ay isang sagradong hayop. Ang pagkain ng karne nito ay isang hindi maiisip na kalapastanganan. Anong klaseng noodles po ang kinain ninyo? Yung pulang pakete na may nakasulat na Kanto-style spicy noodles. Sabi ng mga bata, masarap daw. Agad akong bumuo ng isang investigation team. Nang halughugin namin ang mga tinutuluyan ng mga pilgrim, nagkalat ang mga pulang balat ng instant noodles na may tatak na Kanto-style spicy noodles. Ito ay produkto ng isang kumpanyang Pilipino na nagngangalang Lasa Pinoy Foods. Kolektahin ang mga sample at suriin agad. Pagbalik sa laboratorio, nagpuyat ako buong gabi para hintayin ang resulta. Kinaumagahan, isang nakakagimbal na ulat ang inilapag sa aking mesa. Sir Aditya, positibo po. Nakakita kami ng sangkap ng karne ng baka. Sa sandaling iyon, ang isip ko ay nawalan ng laman. Paano nangyari ito? Paanong nagawa ng isang kumpanyang Pilipino na yurakan ang paniniwalang panrelihiyon ng mga Indian sa ganito kalupit na paraan? Agad na pumasok ang media. Karne ng baka sa noodles mula Pilipinas. Nagdulot ng kaguluhan. Kalapastanganan sa kabanalan. Sumabog ang social media sa galit na mga komento. Niloloko tayo ng mga Pilipino. Mga Pilipino, umalis kayo sa India. Ito ay isang digmaang panrelihiyon. Binuksan ko ang TV. Lahat ng channel ay tungkol sa insidenteng ito. Isang tanyag na leader ng relihiyon, si Pandit Gopan, ang galit na nagsasalita sa harap ng kamera. Ito ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang sinadyang pang-iinsulto. Hinding-hindi natin mapapatawad ang mga dumungis sa ating sagradong pananampalataya. Dumagsa ang mga tao sa kalsada, sumisigaw ng mga slogan laban sa Lasa Pinoy Foods. Ang ilan ay nagsimulang sunugin ang mga produkto mula sa Pilipinas. Ang sitwasyon ay nawawala na sa kontrol. Dala ang ulat, hinarap ko ang aking mga superior, ipinaliwanag ang kabigatan ng sitwasyon at humiling ng pinakamatinding aksyon. Hindi lang ito issue ng kaligtasan sa pagkain. Ito ay isang malaking kaso
na lumalapastangan sa pananampalataya ng 1.3 bilyong Hindu. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang imahe ng mga naghihirap na pilgrim sa Varanasi ay bumabagabag sa akin. Nagluto lang sila ng isang pakete ng noodles para sa kanilang hapunan pagkatapos ng isang sagradong ritual. Hindi nila akalain na ito ay magiging lason na dudungis sa kanilang mga kaluluwa. 3 araw ang lumipas. Nagpatawag ang gobyerno ng isang emergency meeting. Dumalo ako bilang pangunahing inspektor. Sinimulan ng ministro ang pulong sa isang mabigat na boses. Ang sitwasyon ay lubhang seryoso. Ang mga protesta ay kumakalat sa buong bansa at sa ilang lugar ay nagkaroon na ng kaguluhan. Dapat nating iban ang lahat ng produkto ng lasa Pinoy. Mungkahi ng isang opisyal. Hindi iyan sapat. Dapat nating ipasara ang kanilang mga pabrika at parusahan ang mga may pananagutan. Dagdag ng isa pa. Nagtaas ako ng kamay para magsalita. Ayon sa aming investigasyon, ang Lasa Pinoy ay may higit sa 50 network ng distribusyon sa buong India. Ang taunang kita nila ay lumalagpas sa 300 milyong rupi. Ngunit ang pananampalatayang panrelihiyon ay hindi mabibili ng pera. Kailangan natin ng isang mapagpasyang aksyon. Lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang kapalaran ng Lasa Pinoy Foods ay napagpasyahan na. Ngunit noong mga sandaling iyon, hindi ko alam kung gaano kalaking pagkakamali ang aking ginagawa. Sa sasakyan pauwi mula sa pulong, biglang bumalik ang alaala ng isang mainit na tag-araw 7 taon na ang nakalipas. Nooy isang third-year student ako sa University of Delhi, umuwi para sa summer break. Binilang ng lola ko ang bawat araw hanggang sa pag-uwi ko. Aditya ng lola, nandito ka na. Mahirap ba ang pag-aaral sa syudad, apo? Ang mainit na kamay ng aking lola ay humaplos sa aking ulo. Siya ang aking pangalawang ina, ang tanging pamilyang nag-alaga sa akin matapos maagang pumanaw ang aking mga magulang. Lola, may dala po akong masarap. Instant noodles mula sa Pilipinas. Lahat ng kaibigan ko, pinupuri ito. Masigla kong inilabas ang isang pulang pakete na may nakasulat na Kanto-style spicy noodles. Noong panahong iyon, nagsisimula palang pumasok ang produktong ito sa merkado ng India. Aba, ano itong kakaibang dala ng apo ko? Sige. Maingat kong niluto ang noodles. Ang maanghang na amoy ay kumalat sa buong kusina. Magkaharap kaming kumain. Hinihipan ang mainit na noodles. Naku! Maanghang nga pero ang sarap. Nakita ko ang masayang ngiti ni Lola at naramdaman ko rin ang kaligayahan. Ngunit ilang sandali lamang matapos kumain, nagsimula siyang mamaluktot sa sakit, Aditya, ang tiyan ko. Noong una, inisip ko lang na hindi siya sanay sa maanghang, ngunit unti-unti siyang namutla at nawalan ng malay. Lola! Lola! Nataranta akong tumawag ng ambulansya. Sa buong biyahe papuntang ospital, mahigpit kong hawak ang malamig niyang kamay. Sa emergency room, isang doktor ang nagtanong, ano ang kinain ng pasyente? Kumain po siya ng instant noodles. Galing po sa Pilipinas. Naging seryoso ang mukha ng doktor. Kamakailan, marami kaming pasyenteng ganito ang kaso. Lahat sila ay nagsabing iisang klase ng noodles ang kinain. Mga sintomas ito ng acute food poisoning, pero kailangan pa naming suriin ang mga sangkap. Iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ko. Si Lola ay nasa intensive care unit. Humihinga sa tulong ng oxygen, hindi pa rin nagigising. Kinaumagahan, tinawag ako ng doktor. Binata, may nakita kaming problema sa pagkaing kinain ng matanda. Kailangan pa ng masusing investigasyon para malaman ang eksaktong sanhi, pero sa ngayon, kailangan niya ng masinsinang paggamot. 3 araw bago siya nagkamalay, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Aditya, nakakain ako ng maruming bagay. Hindi po, Lola. Kasalanan ko po. Hindi ko po alam. Pagkatapos noon, hindi na siya makakain ng maayos. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay nanghina. 3 buwan ang lumipas, binawian siya ng buhay na may huling habilin. Nawala sa akin ang bagay na iningatan ko buong buhay ko. Sa kanyang libing, isinumpa ko na hinding-hindi ko hahayaang may anumang hindi pa nasusuring dayuhang pagkain na makasakit pa sa aking pamilya.
Inisip ko na iyon ang huling pangako na maibibigay ko sa kanya. Kaya't nag-aral ako ng food technology at pumasok sa Food Safety Bureau. Sa tuwing may produktong mula sa Pilipinas na dumarating, sinusuri ko ito ng may kakaibang higpit. Kahit isang maliit na problema lang, agad kong inire-report. Madalas akong tanungin ng mga kasamahan ko, Aditya, bakit napakahigpit mo sa mga produkto mula sa Pilipinas? Dahil kailangan kong protektahan ang ating mga mamamayan, lagi kong sagot. Ngunit iba ang katotohanan. Hindi ko makalimutan ang sakit ng pagkawala ng aking lola. At ngayon, 7 taon ang lumipas, isang katulad na pangyayari ang naganap muli. Sa pagkakataong ito, 200 pilgrim ang biktima. Nanginginig ako sa galit, produkto ng parehong kumpanya ang muling nagdulot ng problema. Sa pagkakataong ito, siguradong ilalantad ko ang katotohanan. Isang linggo matapos ang insidente sa Varanasi, sa wakas ay naglabas ng desisyon ang gobyerno. Simula ngayon, ipinagbabawal na ang pagbebenta ng lahat ng produkto ng Lasa Pinoy Foods. Kasabay nito, iniuutos ang agarang pagsasara ng mga pabrika ng Lasa Pinoy sa Delhi, Mumbai at Chennai. Ang anunsyo ng Minister of Food Safety ay isinahimpapawid ng live sa buong bansa. Nakatayo ako sa tabi niya, saksi sa makasaysayang sandaling iyon. Narinig niyo ba ang paliwanag mula sa panig ng Lasa Pinoy? Tanong ng isang reporter. Hindi namin kailangang makinig sa mga dahilan ng mga lumapastangan sa kabanalan. Napakatigas ng sagot ng ministro. Pagkatapos ng press conference, tumunog ang telepono ko. Ang aking superior. Aditya, bukas ng umaga, pumunta ka sa pabrika ng Lasa Pinoy sa Delhi para pangasiwaan ang pagpapatupad ng kautusan. Ikaw ang namamahala sa kasong ito. Opo, sir. Naiintindihan ko. Kinaumagahan, kasama ang puwersa ng pulisya, dumating ako sa pabrika ng Lasa Pinoy. Daan-daang demonstrador na ang nakapalibot sa gate. Hulihin ang mga lumapastangan, mga Pilipino. Umalis kayo sa India. Ang galit na sigawan ay pumunit sa tahimik na umaga. Hawak ang isang megaphone. Nagsalita ako. Ayon sa utos ng gobyerno, ang pabrika na ito ay ipapasara na ngayon din. Hinihiling sa lahat ng empleyado na lumisan ng maayos. Whoosh! Bumukas ang gate ng pabrika. Isa-isang lumabas ang mga manggagawa. Nakakagulat, higit sa kalahati sa kanila ay mga Indian. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at kalungkutan. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumapit sa akin. 10 taon na po akong nagtatrabaho dito. Ano po ang ginawa naming mali? Gumagawa lang po kami ng noodles. May karne ng baka ang noodles na ginagawa ninyo. Sapat na iyon. Sa malamig kong sagot, tahimik siyang tumalikod. May luhang namumuo sa kanyang mga mata. Noon, isang lalaking Pilipino na nakasuit ang lumabas. Siya, si G. Miguel Santos, ang CEO ng Lasa Pinoy Foods sa India. Ako si Miguel Santos, ang CEO ng Lasa Pinoy sa India. Tinatanggap namin ang utos ng gobyerno at aalis kami ng mapayapa. Ang kanyang boses ay napakahinahon, walang bahid ng galit o pagtutol. Ngunit gusto ko lang sabihin ang isang bagay. Hinding-hindi namin sinadyang saktan ang inyong relihiyon. Lubos naming ikinalulungkot ang insidenteng ito. Umalingaw-ngaw ang mga sigawan mula sa mga tao. Huwag kang magsinungaling! Mga mamamatay tao! Ngunit nanatiling kalmado si G. Santos hanggang sa huli. Kasama ang kanyang mga tauhan, maayos silang umalis sa pabrika. Nang hapon, dumating si Pandit Gopan kasama ang libu-libong tagasunod. Nag-organisa siya ng isang malaking pagtitipon sa harap ng pabrika. Ngayon ang araw na nagtagumpay ang katarungan. Ang araw na naipagtanggol natin ang ating sagradong pananampalataya. Naghiyawan ang mga tao. Nagpatuloy si Pandit Gopan sa kanyang madamdaming talumpati. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Dapat nating pilitin ang lahat ng dayuhang kumpanya na igalang ang ating kultura at relihiyon. Habang pinapakinggan ang kanyang talumpati, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Sa wakas, naipagtanggol namin ang aming paniniwala. Nang gabing iyon, puno ang balita tungkol sa pagsasara ng pabrika ng Lasa Pinoy. Dahil sa mapagpasyang aksyon ng gobyerno, ang kumpanyang lumapastangan ay naparusahan. Lubos na sinuportahan ng mga mamamayan ang desisyon.
Napanood ko ang balita na may ngiti sa aking labi. Gayunpaman, sa dulo ng balita, may isang interesanteng impormasyon. Sa kabilang banda, ang Li Hong Group, isang malaking kumpanya ng pagkain mula sa China, ay nag-anunsyo ng kanilang pagpasok sa merkado ng India. Nangako silang gagawa ng mga produktong may buong paggalang sa kultura at relihiyon ng India. Li Hong Group. Narinig ko na ang pangalang iyon, ngunit hindi ko ito pinansin ng husto noon. Pag-uwi ko ng gabi, pagod akong nakatulog. Ngunit sa madaling araw, nagkaroon ako ng isang kakaibang panaginip. Nagpakita ang aking lola, nakatingin sa akin ng may malungkot na mga mata. Aditya, kailangan mong makita ang katotohanan. 4 na araw matapos ang utos ng pagsasara, nag-organisa ang Lasa Pinoy ng isang opisyal na press conference. Dumalo ako bilang kinatawan ng gobyerno. Sa gitna ng atensyon ng maraming media, umakyat sa entablado si CEO Miguel Santos. Una sa lahat, nais kong humingi ng taus-pusong paumanhin sa lahat ng nasaktan dahil sa insidenteng ito. Yumuko siya ng malalim. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Tinatanggap ng Lasa Pinoy ang desisyon ng gobyerno at nagpasya kaming tuluyang umalis sa India. Nagkagulo ang buong silid. Tuluyang aalis? Mas mabilis iyon kaysa sa inaasahan. May paliwanag ba kayo tungkol sa sangkap na karne ng baka? Tanong ng isang reporter. Lahat ng produktong ginagawa namin sa India ay ginawa sa isang linya na para lamang sa mga vegetarian. Iniimbestigahan din namin ang insidenteng ito. Ibig sabihin, may nagsabotahe? Matalas na tanong ng isa pang mamamahayag. Sandaling natahimik si G. Santos, saka sumagot. Hindi ako magbibigay ng mga haka-haka. Ang masasabi ko lang, sa loob ng 15 taon, hindi pa kami nakaranas ng ganito. Noon, isang reporter ang nagbigay ng isang mapanuksong tanong. Pagbalik ninyo sa Pilipinas, balak niyo bang tuligsain ang India? Napigil ng lahat ang kanilang hininga, naghihintay sa kanyang sagot. Ngunit ngumiti siya at sinabing, ang India ay isang guro na nagturo sa amin ng maraming bagay. Ang sarap ng mga pampalasa, ang ganda ng pagkakaiba-iba, at pati na rin ang pagpapakumbaba. Pasasalamat lamang ang aming dadalhin, hindi pagpuna. Natigilan ako. Inaasahan kong maglalabas siya ng sama ng loob o galit, ngunit sa halip, nagpasalamat pa siya. Paano naman ang mga empleyado ninyong Indian? Magbabayad kami ng isang taong suweldo bilang severance pay para sa lahat ng 3,000 empleyado. Kasabay nito, magbibigay kami ng mga recommendation letter para matulungan silang makahanap ng bagong trabaho. Isa na namang nakakagulat na sagot. Mas malaki ang alok na iyon kaysa sa itinatakda ng batas. Nang matapos ang press conference at paalis na si G. Santos, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok. Sila ang mga empleyadong Indian ng Lasa Pinoy. Direktor, wag po kayong umalis. Isang dalaga ang kumuha ng mikropono. Nagmula po ako sa cast ng mga dalit, mga untouchable. Walang kumpanyang tumanggap sa akin. Ngunit tinanggap ako ng Lasa Pinoy batay lamang sa aking kakayahan. Saan pa po kami makakahanap ng ganitong kumpanya? Isang bahagyang bulungan ang kumalat sa silid. Isang taong mula sa cast ng mga untouchable na nagtatrabaho sa isang malaking korporasyon ay isang pambihirang bagay. Niyakap ni G. Santos ang bawat empleyado para aliwin sila. Wala kayong ginawang mali. Ito ay dahil sa aking pagkukulang. Maghanap kayo ng mas magandang lugar at bumuo ng isang mas maliwanag na hinaharap. Habang pinapanood ang eksenang iyon, nakaramdam ako ng kakaiba, tila nagkapalit ang papel ng nagkasala at ng biktima. Kinabukasan, nagsimula na ang pag-alis ng Lasa Pinoy. Bilang tagapangasiwa, araw-araw akong pumupunta sa lugar. Nakakagulat. Ibinigay nila ng libre ang lahat ng kanilang kagamitan sa pabrika sa mga maliliit na lokal na negosyo. Ito ay mga modernong kagamitan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong rupee. Bakit ninyo ito ginagawa? Tanong ko. Sana ay manatili ang mga kagamitang ito sa India at magamit para gumawa ng magagandang produkto, sagot ng isang empleyado. Isang linggo ang lumipas, umalis na ang huling container ng Lasa Pinoy. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas, tapos na. Ngunit pauwi, nakakita ako ng isang kakaibang tanawin. Isang mahabang pila ng mga tao sa harap ng supermarket malapit sa amin.
Anong ginagawa ng mga tao? Tanong ko sa isang nagdaraan. Ibinebenta nila ang mga huling stock ng Kanto-style spicy noodles. Dahil hindi na ito mabibili, lahat ay nag-uunahang bumili. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nag-iimbak ng noodles na sinasabing may karne ng baka. Ngunit simula pa lamang iyon. Isang linggo matapos umalis ang Lasa Pinoy, habang gumagawa ako ng ulat sa opisina, tumakbo papasok ang kasamahan kong si Sunil. Aditya, tingnan mo ito. Hindi ka panipaniwala. Ang screen ng telepono na ipinakita niya sa akin ay isang nakakagimbal na balita. Presyo ng Kanto-style spicy noodles sa black market tumaas ng 10 beses. Nagkakaubusan na. Ano ito? Nalilito kong tanong. Nagkakagulo ang mga tao para makahanap ng Kanto-style spicy noodles. Kahit ipinagbawal ng gobyerno, palihim pa rin silang bumibili at nagbebenta. Agad akong nag-imbestiga. Sa isang palengke sa Delhi, isang dating tahimik na eskinita, ang ngayon ay siksikan. Meron ka ba? Yung Kanto-style spicy noodles. Hinaan mo ang boses mo. Pag dumating ang pulis, lagot tayong lahat. Nakita ko ang mga nagbebenta at bumibili na nagbubulungan. Nagpanggap akong ordinaryong mamamayan. Excuse me, may Kanto-style spicy noodles po ba kayo? Tiningnan ako ng nagbebenta mula ulo hanggang paa at sumenyas. Sumunod ka sa akin. Sa isang bodega sa loob ng eskinita, nakatambak ang mga kahon ng pulang noodles. Lahat ay Kanto-style spicy noodles. 500 rupee isang pakete. 500 rupee? 50 rupee lang ang orihinal na presyo. Mahirap nang makahanap nito ngayon. Kung ayaw mo, di huwag. Talagang nagulat ako. May mga taong handang magbayad ng 10 beses na mas mahal para sa isang pakete ng noodles na sinasabing may karne ng baka. Pagbalik sa opisina, tiningnan ko ang social media. Mas nakakagulat ang sitwasyon. Walang Kanto-style, spicy noodles, ang boring ng araw. Anong karapatan ng gobyerno na magdesisyon kung ano ang kakainin ko? Sa totoo lang, masarap pa rin talaga, lalo na sa mga kabataan, malakas ang pagtutol. Isang online petition na tumututol sa pagban ng Kanto-style spicy noodles ang nakakuha ng 1 milyong pirma sa isang araw lang. Isang video ng isang estudyante sa kolehiyo ang naging viral. Isa akong Hindu, pero nagdududa ako kung talagang may karne ng baka ang Kanto-style spicy noodles. 15 taon na walang problema. Bakit biglang nagkaroon? May mali dito. Dumagsa ang mga komento. Tama. Yung kaibigan kong vegetarian, 10 taon nang kumakain yan. Sabi ng mga dating nagtrabaho sa Lasa Pinoy, may hiwalay silang linya para sa mga vegetarian. Saan nanggaling ang karneng baka na iyon? Naguluhan ako. Malinaw na may karne ng baka ang sample na sinuri namin. Bakit nagdududa ang mga tao? Kinabukasan, isang mas nakakagulat na pangyayari ang naganap. Ang sikat na Bollywood actor na si Aamir Khan ay nag-post sa Instagram. 20 taon na akong kumakain ng Kanto-style spicy noodles. Gustong-gusto rin ito ng mga anak ko. Gobyerno, maglabas kayo ng malinaw na ebidensya. Ang kanyang 50 milyong followers ay nagsimulang i-share ang post. Ang hashtag na ibalik ang Kanto-style noodles ay umakyat sa top 1 trending sa Twitter sa India. Nataranta ang gobyerno. Ang opinyon ng publiko ay papunta sa isang direksyon na hindi inaasahan. Nang hapong iyon, tinawag ako ng aking superior. Aditya, may malaking problema. Ang ilang biktima sa Varanasi ay nagbibigay ng mga kakaibang testimonya. Anong testimonya po? Sabi nila, iba daw ang lasa ng Kanto-style spicy noodles na kinain nila kumpara sa dati. Iba rin daw ang packaging. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Peke kaya? Dapat ba nating imbestigahan? Nag-aalangan ang aking superior. Napasara na ang pabrika. Napaalis na ang kumpanya. Kung aaminin nating nagkamali tayo ngayon, buong departamento ang mananagot. Imbestigahan na lang muna natin ng palihim. Noon, pumasok na naman si Sunil. Sir, opisyal ng inanunsyo ng Lee Hong Group ang pagpasok nila sa instant noodle market ng India. Lee Hong Group. Ang kumpanyang Chinese na gustong kunin ang pwesto ng Lasa Pinoy.
Sobrang nagkataon ang tiempo. Umuwi ako na may mabigat na kalooban. Isang hindi inaasahang tao ang naghihintay sa akin sa pinto. Ang tito ko, si Rakesh. Aditya, kailangan nating mag-usap. Seryoso ang kanyang mukha. Sa loob ng bahay, magkaharap kami sa isang tasa ng tsaa. Mabigat pa rin ang mukha ng tito ko. Aditya, narinig kong ikaw ang nag-iimbestiga sa Lasa Pinoy. Opo, tito. Dahil nilapastangan nila ang ating relihiyon, bumuntong hininga siya at umiling. Anak, gaano mo kakilala ang Lasa Pinoy? Hindi po ba sila isang masamang kumpanya na naglagay ng karne ng baka sa noodles? Hindi lang iyon. Ngayon, may ipapakita ako sa iyo. Naglabas siya ng isang folder mula sa kanyang bag, puno ng mga litrato at dokumento. Ito ang mga ginawa ng Lasa Pinoy sa ating lugar. Mga bagay na hindi mo alam. Ang unang litrato ay isang kantin sa isang elementarya. Masayang kumakain ng mga bata. Ito ay isang paaralan sa isang liblib na nayon sa Uttar Pradesh. Ang Lasa Pinoy ang nag-sponsor ng libreng pagkain dito sa loob ng 10 taon. 500 bata ang nakikinabang araw-araw. Nagulat ako. Gumagawa sila ng mga ganitong bagay? Hindi lang iyan. Ipinakita niya ang sunod na litrato. Mga kabataang nakaunipormeng chef na sinasanay. Ito ang Lasa Pinoy Culinary Academy. Taon-taon, nagsasanay sila ng 100 kabataan ng libre. 90% ng mga nagtapos ay nakakahanap ng trabaho. At inuuna nilang kunin ang mga anak ng mga dalit at mga pamilyang mababa ang kita. Nang marinig ko ang salitang dalit, natigilan ako. Tinutulungan nila ang pinakakinukutyang caste sa India. Tingnan mo ito. Naglabas siya ng isa pang dokumento. Isang kasunduan sa pagitan ng Lasa Pinoy at mga lokal na magsasaka. Direktang nakipagkontrata ang Lasa Pinoy sa 3,000 magsasaka sa ating rehiyon. Binibili nila ang mga ani sa presyong 20% na mas mataas kaysa sa merkado. Alam mo ba kung gaano karaming pamilya ng magsasaka ang nakaahon sa kahirapan dahil dyan? Hindi ako makapagsalita. Wala akong kaalam-alam sa mga katotohanan ito. At ito, inilabas niya ang huling litrato. Nakakagimbal. Ito ang gusali ng universidad na pinasukan ko. Ang research building ng Food Technology Department ng University of Delhi na pinag-aralan mo. Buong gastos ay mula sa Lasa Pinoy. Ano po? Ang Lasa Pinoy Scholarship Fund ay nagbibigay ng scholarship sa 100 estudyante taon-taon. Baka hindi mo alam. Ang sumunod na sinabi ng tito ko ay parang punyal na tumusok sa puso ko. Pero 7 taon na ang nakalipas, bahagi ng tuition mo sa kolehiyo ay galing sa scholarship fund na iyon. Natulala ako. Ang kumpanyang kinamumuhian ko ng husto ay siya palang tumulong sa akin. Hindi. Imposible. Nang mamatay ang ama mo, napakahirap ng buhay natin. Noong mga panahong iyon, ang pinuno ng ating nayon ang nagsulat ng recommendation letter para sa iyo sa Lasa Pinoy Scholarship. Dahil doon, nakapagtapos ka ng kolehiyo, blanko ang isip ko. Ang galit na inalagaan ko sa loob ng 7 taon ay walang kabuluhan. Pero kinain ni Lola ang noodles nila at hinawakan ni Tito ang kamay ko. Aditya, ang noodles na dinala mo noon, sigurado ka bang produkto talaga iyon ng Lasa Pinoy? Anong ibig niyong sabihin, Tito? Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang isang lumang balita. Peke na noodles mula Pilipinas, natuklasan. Malaking dami ng peke mula sa China, nahuli. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang artikulo. Ang petsa ay eksaktong tumutugma sa panahon ng pagkamatay ni Lola. Kaya malamang, ang noodles na kinain ng lola mo ay peke. Kung tunay na produkto iyon ng Lasa Pinoy, hindi iyon mangyayari. Gumuho ang mundo ko. Tinawagan ko si Sunil para kumpirmahin. Nakakagulat, ang mga pakete ng Kanto-style spicy noodles. Sa insidente sa Varanasi, ay mayroon ding mga kahina-hinalang detalye. Hindi malinaw ang pinagmulan, at bahagyang iba ang packaging kumpara sa orihinal. Sir, yung sample na sinuri natin, produkto ba talaga iyon ng Lasa Pinoy? Hindi ko masagot ang tanong ni Sunil. Nang gabing iyon, nagsaliksik pa ako tungkol sa Lasa Pinoy.
Sunod-sunod na nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Nagbibigay ng libreng noodles sa 10,000 pamilya noong pandemya. Relief operations sa mga lugar na binaha. Nagtayo ng daycare para sa mga babaeng empleyado. Lalo na nakakagimbal ang listahan ng mga empleyado. 70% ay mga Indian at 30% sa kanila ay mula sa mga relihiyosong minorya o mga pamilyang mababa ang kita. 3:00 ng umaga, gising pa rin ako. Tumingin ako sa labas ng bintana at tinanong ang sarili ko, ano ang ginawa ko? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang pagkamatay ni Lola 7 taon na, ang nakalipas ay bumabalik-balik sa isip ko. Totoo kayang peke ang nakain niya? Kinaumagahan, sinimulan kong halungkatin ang mga lumang dokumento. Nakakita ako ng isang mahalagang impormasyon sa resibo ng ospital. Ang pangalan ng doktor na gumamot, Dr. Pradip Gupta. Sa kabutihang palad, nagtatrabaho pa rin doon si Dr. Gupta. Doktor, natatandaan niyo po ba ako? 7 taon na ang nakalipas. Ang lola ko, si Gneng. Shama. Oo, natatandaan ko. Isang napakalungkot na kaso. Dahil po ba talaga iyon sa karne ng baka? Nag-isip sandali si Dr. Gupta at tiningnan ang mga record. Sa totoo lang, mahirap matukoy ang eksaktong sanhi noon. Ang mga sintomas ay komplikado, mas malubha kaysa sa ordinaryong food poisoning. Mas katulad ito ng mga sintomas kapag nakakain ng pekeng pagkain na may mababang kalidad na industrial oil o sobrang dosis ng chemical additives. Kung ganoon, bakit? Noon, ang pamilya ninyo ay sobrang nag-aalala sa isyu ng relihiyon. Ayaw din ng ospital na palakihin ang isyu tungkol sa pekeng pagkain kaya't pinangasiwaan ito ng hindi malinaw. Pasensya na. Pag-alis sa ospital, dumiretso ako sa istasyon ng pulisya para tingnan ang mga record 7 taon na ang nakalipas. Nakakagulat. Noong Abril 2017, mayroong malawakang operasyon laban sa pekeng instant noodles. Mga pekeng produkto mula sa China ang ipinasok sa merkado. Malinaw na nakasulat sa ulat ang pangalang Lihong Foods, ang dating pangalan ng Lihong Group ngayon. Kinopya ko ang lahat ng dokumento at tinawagan si Sunil. Sunil, nakagawa tayo ng isang napakalaking pagkakamali. Ipinakita ko kay Sunil ang lahat ng ebidensya. Nagulat din siya. Kung ganoon, ang kaso sa Varanasi ngayon ay malamang nakagagawan din ng lihong. Palihim kaming nag-imbestiga pa. Ang pinagmulan ng mga pekeng noodles sa Varanasi ay nagturo sa amin sa isang bodega ng Lihong Group. Mas malala pa, natuklasan namin ang mga kahina-hinalang transaksyon sa pananalapi sa pagitan ng Lihong at ni Pandit Gopan. Ginamit nila ang relihiyon para tanggalin ang kanilang kakompetensya. Nanggigil ako sa galit, pero ang problema, pinalayas na ng gobyerno ang Lasa Pinoy at tinanggap ang Lihong. Anong gagawin natin, sir? Kailangan nating sabihin ang katotohanan. Para sa lola ko, gumawa kami ng isang kumpletong ulat na may mga ebidensya. Ngunit malamig ang tugon ng aming superior. Tapos na ang kaso. Huwag niyo nang halungkatin pa. Mas mahalaga ang dangal ng gobyerno. Nawalan ako ng pag-asa. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag mula kay G. Miguel Santos ng Lasa Pinoy. G. Aditya, ako ito. Bago ako umuwi, may gusto sana akong sabihin. Ako po. Humihingi po ako ng tawad. Nakagawa po ako ng isang malaking pagkakamali. Ayos lang. Alam ko na ang lahat. Alam ko rin kung ano ang totoo. Kung ganoon, bakit hindi po kayo nagsalita? Dahil mahal ko ang bansang India. Darating ang araw, nalalabas din ang katotohanan. Hihintayin ko ang sandaling iyon. Pagkababa ng telepono, umiyak ako. Gaano kadakilang mga tao ang aking pinalayas. 15 araw, matapos umalis ang Lasa Pinoy, isang nakakagimbal na balita ang lumabas. Gobyerno ng Bangladesh. Nag-alok ng pambihirang benepisyo sa Lasa Pinoy. Libreng lupa na 100 ektarya. Malapit sa Dhaka, ipinagkaloob. Sa TV, personal na sinalubong ng Prime Minister ng Bangladesh ang pamunuan ng Lasa Pinoy sa airport. Nais naming matutunan ang kultura ng negosyo at mahusay na teknolohiya ng Pilipinas. Pinahahalagahan namin ang diwa ng pag-unlad na ipinakita ng Lasa Pinoy sa India. Napakasakit,
sabi ni Sunil. Pinalayas natin ang isang kumpanyang tinanggap ng iba na parang bayani. Ang mga kondisyon ay mas nakakagulat pa, 10 taong tax exemption, tulong ng gobyerno sa gastos sa pagtatayo ng pribadong kalsada at riles. Sumagot si Miguel Santos, hindi namin bibiguin ang mamamayan ng Bangladesh. Gagamitin namin ang mga lokal na ani, uunahing kunin ang mga lokal na manggagawa, at muling invest ang 50% ng kita sa unang 3 taon sa edukasyon ng Bangladesh. Isang linggo ang lumipas, mas nakakagimbal na balita, Lasa Pinoy, magtatayo ng pinakamalaking pabrika ng noodles sa Asya sa Bangladesh. Puhunan, bilyon, ang sukat nito ay mas malaki kaysa sa India, sinuri ng isang ekonomista. Ang puhunang ito ay lilikha ng 5,000 direktang trabaho at 50,000 hindi direktang trabaho. Ito ang magiging game changer para sa industriya ng pagkain ng Bangladesh. Aditya, sabi ni Sunil, ang mga magsasaka sa Bangladesh ay mas mataas na ang benta ng kanilang ani kaysa sa atin. Nakipagkontrata sa kanila ang Lasa Pinoy sa presyong 30% na mas mataas kaysa sa kontrata nila sa atin. Nanikip ang dibdib ko. Ang oportunidad na pinalampas namin ay sinunggaban ng aming kapitbahay. Ang sitwasyon sa India ay kabaligtaran. Ang lugar ng pabrika ng Lasa Pinoy sa Delhi ay naging abandonado. Ang pinakanakakagulat ay ang pangalan ng unang produkto na inilunsad ng Lasa Pinoy sa Bangladesh, Friendship Noodles. Paliwanag ni Santos, nais naming iparating ang mensahe na hindi namin nakakalimutan ang aming mga kaibigang Indian. Ang packaging ng produkto ay mayroon ding salin sa Hindi, katabi ng Bengali. Bumuntong hininga si Sunil. Ang kumpanyang ginawa nating kaaway ay itinuturing pa rin tayong kaibigan. Ang aking ulat ay puno ng masasakit na numero. 3,000 na walang trabaho, 500 milyong rupi na pagkalugi sa ekonomiya taon-taon, at ang hindi masukat na pagkawala ng tiwala. Nang gabing iyon, habang pinapanood ang balita tungkol sa pagdiriwang para sa Lasa Pinoy sa Bangladesh na may libu-libong masayang mamamayan, umiyak ako. Dapat sana. Atin iyan. 2 buwan matapos umalis ang Lasa Pinoy, nagsimulang maramdaman ng ekonomiya ng India ang mga hindi inaasahang dagok. Nagprotesta ang mga magsasaka sa Uttar Pradesh dahil wala nang bumibili ng kanilang ani. Sunod-sunod na nalugi ang mga supplier ng Lasa Pinoy na nagresulta sa pagkawala ng trabaho ng libu-libong tao. Tinatayang lumampas sa 100 bilyong rupi ang pagkalugi sa ekonomiya. Bumagsak ng 30% ang benta ng malalaking supermarket dahil wala na ang Kanto-style spicy noodles, ang kanilang pangunahing produkto. Bumagsak ang merkado ng premium instant noodles. Aditya, malapit nang mamatay ang nayon natin, tawag ng tito ko. Kalahati ng mga magsasaka ay baon sa utang. Mayroon nang nagpakamatay. Natigilan ako. Pumunta ako sa aking sinilangang nayon. Ang dating masiglang lugar ay parang ghost town. Ito ang bodega na itinayo namin para sa Lasa Pinoy. Ngayon, wala nang laman, humikbi ang isang magsasaka. Tinatanggihan nila ang 70% ng aming ani dahil sa kalidad. Ang natitira, binibili nila sa napakababang presyo. Samantala sa Bangladesh, bumaba ang unemployment rate sa pinakamababang antas. Lumikha ang Lasa Pinoy ng 10,000 trabaho. Nagpadala sila ng mga kabataang lokal sa Pilipinas para magsanay. Nakakuha sila ng halal certification at pumasok sa pandaigdigang merkado ng mga Muslim. Tumaas ng 200% ang export ng pagkain ng Bangladesh na ginawa silang food export hub ng South Asia. Ang mga kabataan mula sa aking nayon ay nagsimulang magpunta sa Bangladesh para magtrabaho sa Lasa Pinoy. Sa isang panayam sa media sa Pilipinas, sinabi ng chairman ng Lasa Pinoy, masakit ang pag-alis sa India. Ngunit mainit kaming tinanggap ng Bangladesh. Naniniwala kami na darating ang araw na malilinawan ang hindi pagkakaunawaan at muli naming makikita ang aming mga kaibigang Indian. Habang binabasa ang mga salitang iyon, nanlabo ang aking mga mata. Pinalayas namin sila ng walang awa, ngunit hinihintay pa rin nila kami. At isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Flash News. 100 kabataang Indian nagprotesta sa harap ng headquarters ng Lasa Pinoy sa Maynila.
Sa TV, itinaas ng mga kabataang Indian ang mga banner. India was wrong. Taos puso po kaming humihingi ng tawad. Walang kasalanan ang lasa Pinoy. Humagulgol ang isang kabataang nagngangalang Rahul. Sila mismo ang nag-ipon ng pera para sa pamasahe, pagkain, at tirahan para lamang makapunta sa Pilipinas at humingi ng tawad. Ang ama ni Rahul ay nawalan ng trabaho matapos malugi ang kumpanyang supplier ng lasa Pinoy. Ganito rin ang kwento ng iba. Sa huli, personal silang hinarap ng chairman ng Lasa Pinoy. Ang matandang may puting buhok ay dahan-dahang itinayo ang bawat isa. Tumayo kayo, mga anak. Hindi ito isang bagay na dapat iluhod. Chairman, labis po kaming nagsisisi. Ngumiti siya ng may kabaitan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang pagpunta ninyo rito, mula sa malayong lugar, ay isang napakahalagang bagay na. Inimbitahan niya silang lahat sa kantin ng kumpanya at pinakain ng Kanto-style spicy noodles. Umiyak sila habang tinitikman muli ang lasa na matagal na nilang inaasam. Pagkatapos kumain, sinabi ng chairman, hindi nyo kailangang humingi ng tawad. Ang hindi pagkakaunawaan ay maaaring mangyari kaninuman. Dahil sa inyo, nakilala namin ang mga bagong kaibigan sa Bangladesh. Isa rin itong tadhana. Umuwi kayo at ikalat ang katotohanan na kahit magkaiba tayo ng kultura at relihiyon, maaari tayong mamuhay ng sama-sama kung may paggalang. Ang pangyayaring ito ang tuluyang nagpabago sa opinyon ng publiko sa India. Napagtanto ng lahat na sila ay nalinlang. Napilitan ang gobyerno na humingi ng tawad at anyayahan pabalik ang lasa Pinoy. Nagpasya akong kailangan ko ring personal na humingi ng tawad. Nag-file ako ng resignation. Isang linggo ang lumipas, lumipad ako papuntang Maynila. Sa headquarters ng Lasa Pinoy, muli kong nakaharap si G. Miguel Santos. Lumuhod ako sa harap niya. Labis po akong nagsisisi. Nakagawa po ako ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Agad niya akong itinayo. Wag mong gawin iyan. Umiyak ako at ikinuwento ang lahat. Mula sa pagkamatay ng lola ko, ang katotohanan tungkol sa Peking noodles, hanggang sa aking bulag na maling akala. Mahinahon na sinabi ni G. Santos, G. Aditya, alam na namin ang lahat, na may mga taong napahamak dahil sa Peking produkto at doon nagsimula ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang katotohanan ay lalabas din. Dinala niya ako sa kanilang research room. Nakakagulat, ang product development room para sa merkado ng India ay aktibo pa rin. Naghahanda pa rin kami para sa araw ng aming pagbabalik. Ang panlasa ng mga Indian ay mahalaga pa rin sa amin. Sa pader, isang mapa ng India ang may mga tala tungkol sa mga pampalasa ng bawat rehiyon. Ito ang pag-aaral namin sa Uttar Pradesh, ang iyong probinsya. Gusto ng mga tao doon ang amoy ng cardamom. Bumisita ako sa pabrika sa Bangladesh, nakilala ang tudalaang manggagawang Indian na nagtatrabaho doon. Lahat sila ay umaasang makabalik ang lasa Pinoy sa kanilang bayan. Pagbalik sa Pilipinas, nagpasya akong manatili at magtrabaho sa isang cultural center para maging tulay sa pagitan ng dalawang bansa. 6 na buwan ang lumipas, sunod-sunod na magagandang balita ang dumating. Ginawaran ng WHO ang lasa Pinoy para sa kanilang kontribusyon sa pagpapabuti ng nutrisyon sa mga developing countries. Itinalaga ng gobyerno ng Bangladesh ang Kanto-style spicy noodles bilang National Food Reserve. Pinarangalan ng CNN ang Lasa Pinoy bilang Asian Enterprise of the Year 2024. At sa wakas, nagtatag ang gobyerno ng India ng isang komite para muling imbestigahan ang kaso. Opisyal na humingi ng paumanhin ang gobyerno ng India. Ang Lasa Pinoy ay inosente. Nagpapahayag kami ng aming malalim na pagsisisi at malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng Lasa Pinoy sa India. Sa halip na bumalik agad, nag-anunsyo ang Lasa Pinoy ng isang espesyal na programa. Pipili sila ng 100 kabataang Indian para sanayin sa kanilang headquarters sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Lahat ng gastos ay sagot ng kumpanya. Naging bahagi ako ng proseso ng pagpili. 6 na buwan ang lumipas, lumikha ang mga kabataang ito ng isang espesyal na produkto. Ang Phil-Indo Friendship Noodles. Ang lahat ng kita ay inilaan para sa edukasyon ng mga mahihirap na bata sa India. Sa simula ng 2025, dumating ang balitang hinihintay naming lahat.
Opisyal na inanunsyo ng Lasa Pinoy ang kanilang pagbabalik sa India, nangangako ng mas malaking puhunan at pag-unlad. Sa pagkakataong ito, ang gobyerno ng India na mismo ang nag-alok ng pinakamagagandang kondisyon at malugod silang tinanggap ng mga mamamayan. Naghanda na rin akong bumalik sa aking bayan para ipagpatuloy ang misyon na pag-ugnayin ang dalawang bansa. Dito nagtatapos ang aking kuwento. Nakita ninyo ang isang hindi pagkakaunawaan na nilikha mula sa pagnanais na protektahan ang isang sagradong paniniwala at ang malaking trahedyang idinulot nito. Ngunit higit sa lahat, ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Ipinakita nito na ang tunay na halaga ng isang negosyo ay wala sa kita kundi sa sabay-sabay na pag-unlad. Sa paglampas sa mga maling akala, makakahanap tayo ng mas malalaking oportunidad. Ikaw, nagkaroon ka na ba ng isang mahalagang bagay na pinalampas dahil sa maling akala? O naranasan mo na bang hindi maunawaan ngunit nanatiling tapat hanggang sa huli? Ibahagi mo rin ang iyong kuwento